Ito ang Barangay Binanggaran at isa ito sa mga barangay sa bayan ng Calbiga. Ang pangalan ng barangay na ito ay hango sa terminong Waray na Banggaran, na ang ibig sabihin ay hasaan ng mga ngipin ng aso na ginagamit sa pangahunting ng mga baboy ramo. Likas na mga wild hunters ang mga ninuno namin dito. Kaya dito mo rin matatagpuan sa lugar na ito ang isa sa mga hiwaga ng kalikasan na tinatawag na panugbuhan. Kaya tara, samahan nyo na naman ako sa isa na namang paglalakbay para tuklasin at ipakita sa buong mundo ang ganda ng kalikasan na meron tayo. Hi, it's me again and this is Panugbuhan Cave. Mula sa bayan ng Calbiga ay tinahak natin ang kalsada na papunta sa Lulugayan Falls. At nandito tayo ngayon sa part kung saan kaliliko papunta sa Barangay Binanggaran. Itong kalsada na to na diretso doon sa part na yon, papunta yan ng Litiron, papunta ng Lulugayan Falls. Pero pag papunta ka ng Panugbuhan Cave, dito kaliliko sa part na to. Mula proper ng Calbiga ay narating na natin dito yung jump off point sa may Barangay Binanggaran o mas tinatawag dito na Limaw. Yan yung place dito. May kalayuan pa sa part na to mula dun sa mismong intersection ng kalsada papunta ng Lulugayan Falls at dito naman papasok ng barangay sa Binanggaran. Kaya kailangan natin dito mag-hike kasi putikan na papunta dun sa mismong barangay. At tinahak na nga namin yung daan papunta sa proper ng Barangay Binanggaran. Surprisingly, hindi talaga kaya ng motor dito. Tingnan nyo naman yung daanan. Ihandaan nyo ang sarili nyo kapag pupunta kayo dito kasi ganito yung daanan tuwing tag-ulan. Satisfying yung view dito. Dito tayo sa tuktok ng bundok. Ang saya ng kalikasan. Sheesh! After 20 minutes na paglalakbay ay narating na nga natin dito yung proper ng barangay at sumalubong sa atin yung masasayang mukha ng mga bata. So after 20 minutes na lakaran na hiking mula dun sa pinaradahan natin ng motor, nandito na tayo sa mismong barangay ng Binanggaran. Kaya kailangan natin hanapin yung barangay officials para maghanap tayo ng guide dito papunta dun sa Panugbuhan Cave. Nga pala wala yung kapitan dito, may seminar sila sa Manila. Kaya yung mga barangay officials na natitira yung kailangan natin pagtanungan. At dahil busy yung mga barangay officials ay nakahanap tayo dito ng mga proxy ng mga relatives nila. Di ako, Marciano Pacaira na proxy health konsehal. Ikaw naman tayo mong ngaran? Apelido. Fortunato Del Monte, 60 edad. Ikaw lihat pang proxy din. Kaya sa ako naman. Halimbawa, may kumanta Panugbuhan, pwede ka muhi ka mula itong bilingan dama din. Hilapotit mga official. Sige. Okay, sige. At kwento din nila sa akin kung ano yung kasaysayan ng Panugbuhan. Kaya mga unahan hindi hinga mga tao, mga timanwahan, hiunong hinpag tagababoy na banwa. Kay hindi hinga lugar, damo ang baboy hanuna. Kaya diri pa damo ang tao, diri pa hiya hinga buyaw. Ang terminohan mga kaunahan. Sanglit, pag uusigang baboy, nasubuhi yan, kasi naging bunyagan hiya nga Panugbuhan. Ano ito? Paubas kung Diri nga ka lang ito. diretso lang. Oo, magto. Huwag ka nagtitipasan ka na dito hanunhan. Pagkatapos ng masaya naming kwentuhan ay dumating na nga yung nirekomenda nilang guide o makakasama namin papunta sa Panugbuhan. So after ilang minutong rest dito, may kasama na kami ditong guide. Si Bayaw, Aljun. Kadayanay kami. Sige. Let's go and hit that Panugbuhan Cave. At may dalawa pang mga bata na sumama sa amin papunta dun sa Panugbuhan. Disclaimer lang, hindi namin to pinilit na sumama. In fact, madaming beses na silang nakapunta doon sa Panugbuhan. First time na yung kumadidere.
Pero naman kami kumadi. Ito naman yan. Gusto pang pumasok sa mga butas. Ganon sila. Ganon sila kalulupit. Isa pong pilot road yung dinadaanan namin papuntang Eastern Samar. Pero good luck na lang kung sa Eastern Samar kami makarating. Literal na malapit na kami sa kagubatan dito sa dinadaanan namin. Kaya naman napapatingala na lang ako sa mga punong kahoy dito. Hindi ko kasi kilala. Hindi ko na po makita kung nasa na yung guide. Yung guide iniwan na ako. Kung ano-ano lang kasi nakikita ko dito. At naabutan ko rin naman silang nakatambay dito sa malaking punong kahoy na to. Ewan ko anong tawag dyan, basta sobrang laki na ito. Grabe. Ang laki. Sheesh. Dapat yung mga ganito pinoprotektahan para hindi bumaha. Let's protect our forest. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras na lakaran ay nakarating kami dito sa isang sinkhole o mas kilala dito sa Waray term na bito. Isa itong malaking butas pa ilalim. Pag pumunta dito sa Panugbuhan, madadaanan nyo rin dito yung sinkhole na to. Grabe, napakalalim yan. Siguro mga ilang meters dun sa ilalim. 20 meters pa ilalim. Actually, mula dito hindi pa namin makita kung ano yung itsura dun sa ilalim. Masyadong mataas. Actually, yung papunta dito, ito lang dito yung mahirap na part sa pagbaba na to. Yung way kanina dinaanan natin, halos lahat kapatagan lang. At saka masyadong malinis yung daan. Pero pagdating dito, pababa. Diyan sa part na yan, masyadong matarek yung daanan pababa. Pero marami namang punong kahoy na pwedeng hawakan, kaya okay lang. Dito naman yung part kung saan may isang kuweba. Part dito sa may Panugbuhan. Ito ang pinakaunang kuweba na madadaanan nyo pababa ng Panugbuhan River. Kaya naman pinasok at in-explore namin sa loob kung anong meron dito. Pero iniwan namin yung guide at mga bata sa bungad kasi wala silang dalang flashlight. Going on caving 101 na naman. Nandito tayo ngayon sa Panugbuhan Cave. Sobrang laki ng stalactite na to. Parang dumugtong na siya mula dito sa taas papunta dito sa baba. Sobrang cool. Ilang thousand years kaya ito bago lang po. Grabe. Ang formation nito. Para siyang nakatagilid siyang bato. Dito sa ibaba o wala talagang nakakatukod sa kanya hanggang doon sa part na yun. Astig. Tapos dito parang sa ibabaw para siyang altar. May mga kandila. Ang ganda dito. Antayin natin mahulog yung tubig dito. Yung tubig na yan, antayin natin mahulog. Sa sobrang tagal mahulog ng tubig na to, ay nagdesisyon na kaming lumabas na ng cave. Tinatok namin to dun sa ilalim at may nakita kaming sapa dun. Na source din ng tubig. Pero hindi siya ganun kalakihan. Meron din mga giant flowstone dun sa loob. At mga stalagmite at stalactite na nag-mimit na sila. Marami din sa loob. Mga candle stalagmites din. Pero pagkalabas namin, what a surprise. Kasi umuulan na pala. Tingnan nyo. Gusto naman namin bumaba dun sa ilaw, sa may river. Hindi pa kami makaalis. Kaya standby mo muna kami for this rain. And up till na tumila na yung ulan, saka kami dediretso na naman for the next adventure. Pagkatila ng ulan ay bumaba na kami agad dun sa may ilog na tinatawag na Panugbuhan. Pero yung hindi ko maintindihan kung saan napupunta yung ganitong kalakas na tubig. And guys, narating na nga natin yung source ng tubig dito sa Panugbuhan. At yun dun sa part na yon. Itong part na to dito, sa part na yan, dinoderecho pa rin yan dito sa ilalim ng mga batong to, papunta dun sa kabilang lake. So parang tiwaga talaga siya. Mula sa bukid na to, malaking bukid na yan, tapos umaagos yung tubig dyan sa ilalim. Tapos pagdating dun sa part na yon, nagsisingkuli yung tubig sa ilalim ng bukid na yan. Anyway, ganun siya kahiwaga.
At chinek rin natin kung gaano kalalim at kalamig yung tubig. Kaya eto, nilangoy-langoy ko na. At sa tansya ko, mahigit kumulang 7 feet dito sa part na to. Pero sure ako na mas malalim pa dun sa ilalim ng mismong bato. Pero hindi na ako pumunta dahil may mga pamingwit na nakalagay. Baka ako pa yung mahuli. So after natin maligo, ay pupunta na tayo dun sa kabila. Kung saan nandun yung lake. At dun, bumababa yung tubig. At papasok tayo dun sa cave. Dun sa medyo may kataasan na part. Para tingnan kung ano yung nasa loob ng cave. Let's go! At binaybay na naman namin itong malalaking bato papunta sa kabila. So dyan sa dumaan dahil mahirap ditong bumaba sa part na to. Yan. For safety ng kiddo natin. Ito na naman kami ulit sa part na to. At pupunta na kami dun sa cave na yon. Saan ba yun? Ayun, dun sa part na yon. Papasok kami dyan. Kaya excited na ako! Let's go! At kailangan rin nating tawirin yung rumaragasang river rapids dito. Hindi ko inakala na ganito to kalakas. Pagkatapos nun ay babaybayin mo naman yung gilid ng lake. Mula dito sa lake na to, kailangan natin pumunta doon sa kabila. Kasi may isang butas doon ng cave. Bukod pa sa butas ng cave na nandun. Dalawa yung butas ng cave, kaya ito muna yung i-check natin. Ewan ko kung saan napunta yung mga kasama ko, hindi ko na sila nakita. Kaya tansya ko, nandito sila sa taas ng cave na to. Kaya ito, tinatahak ko na yung kagubatan. Ouch! Lang sa labas ng bungad ng cave na to, makakarinig tayo ng isang malakas na naman na tubig. Feeling ko sa tong waterfalls. Check out natin! Hula ko lang naman yun dahil sa sobrang lakas ng tunog. Pero surprisingly, ito ang ating nakita. Ako nagkamali sa aking inakala. Isa ng waterfalls dito. Tingnan nyo naman, napakalakas ng tubig. Grabe. Lapitan natin. Kitang-kita nyo naman na sobrang lakas ang tubig na nanggagaling dito mismo sa loob ng cave. Kaya naman naging curious ako kung gaano nga ba kalaki ang laman na tubig sa loob ng cave na ito. So ito, papasok kami dyan sa cave na yan. May kalakihan yung cave na to dito sa part na to. Yan, waterfalls dyan. At wala nang explain. Kaya ito, inakyat na namin itong waterfalls para pumasok dito sa loob ng cave. At ito pa yung nakakapagtaka, pagkapasok namin ay wala kaming nakitang malaking source ng tubig dito sa loob ng cave. Akala namin malalim, pero hindi pala siya ganito kalalim kasi dito sa taas, labasan na ulit kung saan nanggagaling din yung tubig. Yung ilalim ng mga batong tinatayuan ko dito, punong-punong siya ng tubig. Masaya naman dito sa first part ng cave, kaso nga lang hindi siya ganun kalalim. Wala rin mga stalactites na namuo dun sa loob. Kaya there's nothing much to see aside from the bats dun sa loob na nakatutulog. At hindi rin kalayuan mula sa waterfalls ay nauhulog din yung tubig sa ilalim ng mga bato. Diretso na sa lake. Kaya napagdesisyonan na namin na lisanin na yung waterfalls at dumiretso na doon sa kabilang cave. Dito daw yung daanan papunta doon sa part na yon. Doon na naman kami dadaan. At nakaakyat na nga kami dito sa taas pero hindi ko na videohan yung daan dahil sa sobrang hirap ng pag-akyat. Pasukin na natin guys. Let's go! Nauna pa ngang makapasok ang mga batang to dito sa loob ng cave. Binigyan natin sila ng mga spare light para makita rin nila ang itsura sa loob ng cave na ito. Pero dahil sa mga bata pa sila ay tinuruan natin na bawal hawakan o galawin ang mga bato sa kahit na anong paraan. Ang daming pagkapte. Bawal yan, bawal hawakan, for your eyes only. Saya. Ang cute ng mga to. Daming mga kikiam dito sa taas. At sa loob ng cave na ito ay may mga mahirap na daanan na talagang kailangan mong gumapang. Kaya pinalabas na natin ang mga bata bago pa sila masaktan. Papasok tayo dito sa kailaliman nitong cave na to nang nakagapang. Gapangan natin to. Shit! Shit! Fudge!
Masaya. Kagapang dito. This is it. So next is ganito naman. Pero kailangan pa rin. Medyo nakatagilid o nakagapang ka. Kaya tingnan natin kung anong meron dun sa kabila. Mula dito ay naririnig natin yung waterfalls. Shit. This is challenging. Saya dito. Ganito dito. Dumaan. Let's go. Shit. Kung may snake pass dun sa Langon Gubingog Cave, dito may side lane pass. Yung side lane pass dito. Wala talagang pass dito. Let's go. Para tayong pinasok sa ano, siya nakakas dito. Pwede ka pagkahagi. Visit. Umikat lang pala. Hindi lang yan. So yung trail dito sa loob, iikot ka lang pala doon sa challenging part na yun doon. So part na yun. Tapos, after nyan, wala na. Babalik kayo kung saan kayo nang galing. Ayun na naman sila. Tinatawanan lang nila tapos. Pero dito mo lang makikita sa trail na to itong mga bato na parang may mga kaliskis. At dito mo rin makikita yung mga cave birds na dumadaan na kung tawagin ay balin sa sayaw. After ng caving dito sa pinakalast, ito yung pinakalast, ito yung mga itsura namin. Yan yan. Ako lang ata yung putik. Maraming putik dito. Ako naman siya, walang putik. Ako dito ko lang nalakay. Wala na lang maligo ako sa putik dito. Pero masaya dun sa loob. Amazing at masyadong mahirap kung sa mahirap. Na makikita dito ng mga 1 year, 1 inch stalactites dun sa loob na sobrang dami. At saka may mga balin sa sayaw din dun. Kung papasok kayo dito, ganyan kataas yung aakyatin nyo. Kapag pumunta ka rin dito sa taas, ganito ka ganda yung view ng lake kababa. Kaya cool na cool din pumunta dito, satisfying. At bumaba na nga kami para maligo. Enjoy ka? At para complete ang adventure ay sinulit namin ang ligo dito sa Panugbuhan. Sobrang fresh at lamig ng tubig dito. Grabe. This is satisfying and sobrang worth it para sa isang adventure. At makikita mo rin itong malaking bato na hugis, animoy mukha ng nakasad yung tao. Isa na naman itong bagong paraiso ng Calbiga. Kaya ano pa nga ba yung mga natitirang dapat pa nating madiskubre dito sa ating munting bayan. And so that's it for today and see you on our next video. Bye!